Sige mga tao. Noong nakaraang buwan, may lumabas na survey na ginawa mismo ng mga Muslim. At iniulat ito ng 5 Pilox, na siyang pinakamalaking plataporma ng Islamistang propaganda sa Britanya. Batay sa survey, halos kalahati ng British Muslim ay nakakaramdam ng hindi pagkakabilang sa UK sa gitna ng lumalalang tensyon sa politika ayon sa bagong pag-aaral. Simula noon, isa pang survey ang isinagawa rin ng ilang Muslim. Ang organisasyon ay tinatawag na Muslim Census. Ay ayon sa kanila, isa sa bawat 3 British Muslim ang nag-iisip na lisanin ang UK. Ibig sabihin, hindi sila masaya. Pakiramdam nila hindi sila tinatanggap kahit na ibinibigay na sa kanila ang lahat. Pwede silang magdasal ng hayagan. Pwede nilang sumigaw ng malakas ng tinatawag na adan. Dumadami na ang kinatawan nila sa parlamento ng Britanya at sa TV. Kaya nabibibigyan na sila ng pansin. Pinuprotektahan sila ng gobyerno hanggang sa antas ng lokal na konseho para sa kanilang maling gawin. Sabihin na lang natin. Nagkakaroon tayo ng mga pagdiriwang ng Ramadan at sinasabi nila ang mga ganitong bagay ng lantaran at mayabang at hindi pa rin sila masaya. Panuorin ninyo itong bagong video, nakakalabas lang. Hindi natin sinasabi na ang Islam ay narito lang para makisama sa ibang reliyon at maging magkaibigan tayong lahat. Ang relihiyong ito ay ipinadala upang mangibabaw, upang burahim, upang alisin ang lahat ng ibang reliyon, upang iwanan ng mga tao ang kanilang reliyon at tanggapin ang Islam. At kung kinakailangan ng pakikipaglaban para makamit ito, kung ganoon, kinakailangan ng pakikipaglaban para makamit ito. Dahil ang pinakadakilang layunin kung bakit ipinag-utos ang jihad ay upang gawing pinakamataas ang salita ni Allah at gawing pinakamababa ang salita ng mga hindi naniniwala, kahit pa ayaw ito ng mga hindi naniniwala. Pero hindi tayo nahihiyang kilalanin ito at hindi natin iniisip na dapat natin itong ikahiyang sabihin. Hindi nila ito ikinahihiya. Hindi na nila nararamdamang kailangan pa itong itago. Sinasabi nila ito ng hayagan. Maiisip po ba ang ganitong pag-iisip? Ito ang mga taong inaangkat papunta sa kanluran ng milyon-milyon na may ganitong pananaw. Ang kapal na mukha nila para sabihin ito ng malakas na ang misyon namin ay sakupin at itatag ang Islam bilang pangunahing namumunong kapangyarihan sa kanluran. Kahit saan kami, Amerika, Britanya, Pransya, Alemanya, sinabi na namin ito. Kung di kayo makikinig, magsasagawa kami ng jihad laban sa inyo. Lagi raw sinasabi ng mga Muslim na hindi nila ramdam ang pagtanggap dito. Syempre. Pwede mo ba ang pigilan ng mga taong ito? Pero hindi sila tumitigil. Hindi ito kung anong maliit na grupong nasa laylayan lang. Ipakikita ko sa inyo ang pinakasikat na Islamist sa Britanya, si Muhammad Hijab. Paulit-ulit yan ang sinasabi ang mga ito sa loob ng 6 o 7 taon. Pakinggan ninyo. Ang dahilan kung bakit kailangan mong labanan sila ay dahil sila ay mga Hudyo at Kristiyano. Dapat mong feel. Iyon lang. Kailangan mo lang silang labanan dahil sila ay mga Hudyo at Kristiyano. Iyon lang. Hindi dahil istorbo kayo o inaapi ninyo kami. Wala niyan. Dahil mga Hudyo at Kristiyano kayo, kailangan naming labanan kayo. At mga Hindu rin. Hindi niya nabanggit iyon. Labanan ninyo ang mga imperyo sa paligid ninyo o ang mga hukumat sa paligid ninyo. Ibig sabihin mga pamahalaan yon, gaya ng pamahalaan ng Britanya o ng Amerika, na kailangan ninyong labanan. Na mga Hudyo o Kristiyano hanggang magbayad sila ng jizya at kung paano ang proseso niyan ay nasa hadith. 3 opsyon ang ibinibigay sa kanila. Pwedeng magbayad ng jizya, gawin ito o iyon. Ang ibig sabihin ng gawin mo ito o gawin mo yon ay ang unang opsyon ay magpalit ka ng relihiyon sa Islam. Kung tumanggi ka, kailangan mo magbayad ng jizya at mamuhay bilang mababang uri ng mamamayan. Kapag tumanggi pa rin, ang huling opsyon ay kamatayan. Sige, kaya kahit paano may 3 opsyon sila. Ang kaibahan lang, ang mga Hudyo at Kristiyano ay may ganitong 3 opsyon. Ang mga Hindu, wala man lang silang ganong opsyon. Isa lang ang pagpipilian ng mga Hindu. Magpalit ng reliyon o mamatay. Yun lang. Kung hindi ka magpalit ng reliyon, papatayin ka namin. Tapos sasabihin pa nila, Islamophobia. Bakit kami kinamumuhian ng mga taong ito? Huwag niyo kaming kamuhian. Reliyon kami ng kapayapaan. Ano ba? Ano ba? Kahit ang mga Nazi, alam nila kung bakit sila kinamumuhian ng malayang mundo at ng mga Hudyo. Sabi nila, bakit nila tayo kinamumuhian? Hindi kami humihingi ng paumanhin tungkol doon. Tingnan mo, Sabi ng huling tao, hindi kami nahihiya roon. katotohanan, dapat may expansionistang elemento ang relihiyon mo.
Kaya imposible magkakapayapaan ang mga Muslim at hindi Muslim. Sabi niya, hindi opsyon ng kapayapaan. Walang posibilidad ng kapayapaan sa pagitan natin at ng mga hindi naniniwala. Dapat palagi tayong naghangad na lumawak. At ang Islam ay isang ekspansyonistang ideolohiya. Matagal na naming sinasabi sa iyo ito. Alam ito dati ng mga tao sa kanluran. Maraming sinabi si Churchill laban sa Islam. Pero nitong nakaraang 40 o 50 taon, naligaw ng landas ang kanluran. Sinimula ng kanluran na ituring ang Islam bilang espiritual na relihiyon, na hindi naman ito naging sa 1,400 taon ng kasaysayan nito. Kahit hindi mo naranasan ang marahas na Abdul sa kalsada, hindi ibig sabihin na hindi marahas o agresibo ang ideolohiyang kinakatawan niya. Iyan ay purong kamangmangan lang. Pakinggan mo ito. Ang Islam ay isang relihiyon ng mandirigma. Sige. Hindi ito humihingi ng paumanhin. Pinagmamalaki nila yon. Ang Islam ay relihiyon ng mandirigma. Ipinagmamalaki nila yon. Tungkol ito sa pagpapalawak, tungkol ito sa pananakop, at iba pa. Kapag sinakop ng mga Muslim ang kalapit bansa, ano ang gagawin natin? Papatayin ba natin sila lahat? Hindi. Sabi ng propeta, ang unang gagawin mo ay anyayahan silang pumasok sa Islam. Kung tumanggi sila, sabihin mo sa kanila na inatasan kayo ni Allah na magbayad ng buwis. Kapalit nito, kapag may sumalakay sa inyong bansa, hindi kayo lalaban. Kami, mga Muslim, ang magpoprotekta sa inyo. Subhanallah, para lang sa kakarampot na halagang ito, oo. Nag-enjoy kayong mamuhay ng normal sa inyong bahay at bansa, pero Sharia ang masusunod. Kaya hindi kayo nagbubukas ng mga nightclub, hindi kayo nanggagalunya. Kung tumanggi sila, kailangan nating lumaban. Kung lalabanan namin tayo, huhulihin at gagawing alipin namin kayo, pati kukunin ang lupa ninyo. May dalawang magagandang pagpipilian kayo sa susunod na 40 o 50 taon kapag naging malakas na ang mga Muslim. Ito ang mga eskular ng Islam, ang mga marurunong dito. Paano ito naipapakita sa asal ng karaniwang Muslim araw-araw? Tingnan ninyo ang mga taong ito. British-Pakistani sila. Ipinanganak at lumaki sa Britain, marahil 2 o 3 henerasyon na. Pakinggan ang kanilang pananaw tungkol sa Britain o lipunang British. Paayos silang lahat. Reforma, paayos silang lahat. Pakyu silang lahat. Oo, yung mga putang ina. Bakit mo sa tingin sobrang tutok nila sa mga Pakistani? Nandito sila kasi, hindi sila mapakinabangan bro. Wala silang kultura o anuman. Anong kultura ba meron sila? Beans at Toscos. Isa ito sa pinakamalalaking biro na paulit-ulit. Pero sa akin, biro lang ito. Pero ipinapakita nila ito bilang seryosong argumento na walang kultura ang mga puti. At tayo, okay, anong meron tayo kapalit? Wala raw. Kami, biryani. Yun lang ba? Yun na lahat? Sapat na ba yun para magkaroon ng matagumpay at masaganang lipunan? Kung ganun nga ang kaso, hindi sana lumipat ang mga magulang mo sa maunlad at masaganang bansa na walang kultura. Lagi nilang sinasabi yan. Uso yan. Hindi. Kunin nyo na lahat yan. Kunin nyo na lahat ng kulcha, naan at biryani nyo at lahat ng sa inyo. Pero hayaan nyo na lang ang malayang mundo pakiusap. Ang putong inang pambansang pagkain ng Inglaterra ay chicken tikka. Lahat kinukuha nila sa Asia pati ang pagnanakaw nila sa India. Wala silang ibinali kahit ano at sinusubukan pa nilang paalisin tayo. Sila ang nagdala sa atin dito bro, tapos sasabihin nila, oh, hindi tayo dapat pumunta dito. Umuwi ka sa sarili mong bansa. Sila ang nagdala sa atin dito. Hindi talaga makatuwiran mga pare. Sila ang nagdala sa'yo dito. Pero ngayon, gusto ka na nilang paalisin. Yan ang sabi nila. Dinala ka nila dito dahil akala nila, sa bagong mundo, mamumuhay tayong masaya habang buhay. Pero ang sabi nyo, hindi. Kailangan nating ipalaganap ang Islam. Gagawin nating isang Islamikong kaharian ang UK. Ngayon sinasabi nila na hindi nila papayagan na gawin yan sa kanilang 2,000 taong gulang na sibilisasyon. Ayos lang naman yon, hindi ba? Siguro hindi maintindihan ng mga taong ito. Hindi nila kayang maintindihan dahil ngayon pati ang NHS ay nagsasabi na wala namang masama sa pag-aasawa ng magpinsan. Ang pag-aasawa ng magpinsan ay may ilang benepisyo pa nga. Hindi lang nilagay sa panganib ng Britain ang kanilang lipunan sa pag-aangkat ng mga tao mula sa mga kulturang hindi kaayon, kundi ibinabarin nila ang pambansang IQ nila sa pagdadala ng mga tao mula sa mga kulturang hindi sineseryoso ang mga ganitong bagay. Dahil sa ganitong asal, maraming Brito ng sawang-sawa at nasa sukdulan na ng pasensya.
Sabi ko nga, may mga seryosong mangyayari sa mga darating na taon. Pakinggan ninyo ang babaeng ito. Paalala lang sa lengguwahe. Another case of my women not able to talk in their own putahin ng bansa! Hindi ito tama! Naintindihan mo ba? It's abuse! Hindi mo putang ina magagawa! Putang ina pangabuso! And I'm sick of fucking assholes telling me otherwise! Sa tingin ko, nasa speaker's corner siya. Pero mukhang bawal siyang magsalita. Ano bang nangyayari? Hindi man lang ako makapagsalita sa sarili kong bansa. Hindi ito sapat. Kaya sa tingin ko, lalala pa ang mga bagay-bagay. Nagiging interesante na ang lahat. Hindi na ako makapaghintay na makita ito. Sa tingin ko, nangyayari na. Nasabi ko na ito dati mga pare, at inuulit ko dahil marami akong nakikitang malulungkot na mensahe. Hindi ka pwedeng matalo, okay? Alam ko nagbabago ang demographics, pero hindi naman siguro ganun kasama. Hindi ka na pwedeng matalo sa puntong ito. Ang Britanya ay 76% puti pa rin. Ang mga taong kalaban mo, sila ay 7 hanggang 8% lang. Kaya hindi tayo matatalo. Sige, tuloy lang ang laban.